Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit, hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na, kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong, bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Di ko nabantayan eh. Kaya humihingi ako ng tawad. Di ko kinaya eh. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin, kay Inday Sara. Pinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Senator Amy Marcos, mangiyak-iyak na humingi ng tawad sa pamilya Duterte. Welcome back to Kaakibat TV. Sa pagbukas nga ng unang araw ng linggo ay maraming nagulat sa ipinost na short video ng kapatid ng kasalukuyang Pangulo na si Senator Amy Marcos na kung saan humingi ng tawad sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na hindi niya nabantayan ng maayos ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nung buhay pa yung tatay ko, ganitong panahon ng magsisemana Santa, nawawala na yun. Pupunta yun sa bundok, diyan sa tuktok ng mga bundok ng Cordillera, may mga retreat house. Hindi ko alam, Jesuit ba yun o kung anong order. Pagkatapos magre-retreat yun, mawawala ng 1 linggo. At nagtataka ako kasi ang alam ko, nagbabakasyon yung ibang pamilya. Sama-sama sila buong Holy Week. Eh bakit kami nawawala yung ama naman namin? Tinanong ko siya, ba't ganon? Eh sabi niya, kinakailangan tuwing Holy Week, babalikan mo yung buong taon kung kanino ka magpapatawad, kung sino ang patatawarin mo, kanino ka nagkulang, at sino nagkulang sa'yo, pero kakalimutan mo na yon. Tapos, hihingi ka ng guidance sa Holy Spirit na kung paano gagawin na mas okay ka sa susunod na taon. Yun ang naaalala ko. At sinabi rin niya sa akin, kahit bata pa ako, isipin mo rin, who do you have to forgive? Who do you have to ask forgiveness from? Kasi Holy Week. At yun daw ang dapat iniisip lagi. Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit, hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na, kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong, bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Di ko nabantayan eh. Kaya Dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman. Pero hindi ko talaga kinaya, maraming humaharang, maraming nagbabawal, maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan. Kaya nagkulang ako, talagang pinilit ko. Kaya humihingi ako ng tawad, hindi ko kinaya eh. At kinabukasan nga ay sinundan muli ng post ni Senator Amy Marcos na mas lalong ikinagulat ng publiko nang humingi ng tawad sa pamilyang Duterte, lalo na kina VP Sara Duterte at dating Pangulong Duterte, na umani agad ng iba't ibang reaksyon na karamihan sa mga nabasang komento na nakitaan ng positibong resulta na isa nga sa mga nag-comment na ang nangyari ngayon sa ating bansa ay na-reveal ang totoong kulay ng mga politiko, mapanasyonal man o lokal, kung sino ang may paninindigan ng mabuti at masama na may purpose ang Panginoon kung bakit inilagay si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo ng bansa at VP Sara Duterte sa national politics para mabunyag at malaman ang katotohanan kung sino ang mga politiko na totoong nagmamahal sa inang bayan na everything happens for a reason. Lalo na sa nangyari ngayon sa ating bansa nang labis na puruhan ay ang mag-amang Duterte na sina VP Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapiit ngayon sa kulungan ng Banyaga na sa bagong inilabas nga na video ni Senator Amy Marcos ay labis ang pagsisisi at mangyak-ngyak ito na humingi ng tawad sa pamilyang Duterte
lalo na kina BP Sara Duterte at dating Pangulong Duterte na nanahimik na sana bago ang 2022 eleksyon. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin, kay Inday Sara. Pinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, naisip ko rin, at nung kinakausap ko pa si VP noon, nung 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national. Nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Napakadami namin na tinutulak ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago na sinimulan ng ama mo. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Ikaw lang yung tanging pag-asa ng nakararami. Ikalawa, hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Tignan mo yung pamilya ko. Hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyurakan ng pangalan. Talagang aping-api ang pamilya. Ganyan ang politika, brutal. Ngayon, nag-uusap kami. Sabi nga niya, pag nayayamot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to eh, dinamay-damay mo pa ako eh. Sabi ko talaga, dinamay kita para hindi ko naman akalain magkakaganito. Higit sa lahat, isipin natin, kung mayor ka lang, ano kaya ang gagawin sa iyo? Anong gagawin sa syudad mo, sa Davao, sa buong Mindanao at Mindanawan? Mabuti nga, VP ka, kahit papano, number 2 sa buong bansa. May paninindigan, may tatayuan. At least, kahit papano, kahit inaapi, kahit ini-impeach, VP ka pa rin. Nasa posisyon kang tumulong sa iba at ipaglaban kaming lahat. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ko sa ating susunod na video. Maraming salamat!